Siya po yung pastor sa Christian Church. Hali kayo. Pakinggan po natin itong pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Juan sa 10, ang talata ay 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sa talatang ito po na pahayag ng Panginoong Hesukristo, mayroong tinutukoy na magtatamo ng kaligtasan. Sino yon? Walang iba kundi yung mga taong pumasok sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ano po napabilang yung mga taong pumasok sa Panginoong Hesukristo na pinangakuan niya na magtatamo ng kaligtasan? Ang binasa po natin ay talatang 9. Babasahin po natin ang talatang 16. Pakinggan po ninyo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa ano po napabilang yung mga taong pumasok sa Panginoong Hesukristo? Napabilang sila doon sa isang kawan. Alin po ang kawan? Na kinapapalooban ng mga taong pumasok sa Panginoong Hesukristo, pinangakuan niya ng kaligtasan. Kapag kabinasa po natin sa Gawa 20:28, sa sali ni Ginoong George Lamsa, ang tinutukoy po roon ay ang Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, ang may utos po sa tao na pumasok sa Iglesia ni Cristo sapagkat yun ang kawan na ikapagtatamo ng kaligtasan, mismo ang ating Panginoong Hesukristo po na ating tagapagligtas. Sinasabi ko na nga, be. Ano bang naisipan mo at kumukopya ka ng hominin mo dyan sa mga magazine ng Iglesia ni Cristo na yan? Nag-aaral ka pa naman ng pagkapastor? Baka makasuhan ka pa ng plagiarism. Maganda, makabuluhan, at importanteng sinasabit itinuturo nila sa tao. Kumopya ka na, nagpainganyo ka pa. Nag-iisip ka ba? Kaya nga nag-uusap tayo ngayon eh. Dahil pinag-isipan kong mabuti. Ang alin? Ang patuloy na pakikinig sa iglesia. Eh talaga palang may sayad ka na eh. Pastor ka. Naintindihan mo ba? Pastor ka at may umaasa sa'yo na makikinig at aaralan mo ng tungkol sa Diyos. Yun nga ang problema, kuya eh. Hindi ko na sila kayang turuan na mali. Ano bang mali? Sinong mali? Hoy, Teryo, alalahanin mo. Pastor ng tatay natin. Dalawa tayong pastor sa pamilya natin. Pinalaki tayo sa ganitong pananampalataya. Hinubog tayo ng mga magulang natin, tapos sasabihin mo, mali. Mali dahil salungat sa mga aral ng Biblia. May panahon pa para ayusin at baguhin. Kuya, may pagkakataon pa para maisalba ang mga naturuan natin ng maling doktrina. Talaga pala... Teka, kuya. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Hoy, Terya, ulitin mo. Ulitin mo yung sinabi mo. Sinong nagturo sa atin ng mali? Kuya Tak, lawakan mo lang ang isip mo. Hindi ako aabot sa ganitong desisyon nang hindi ko pinag-isipang mabuti. Kuya, malinaw ang nakasulat sa Biblia. Isa lang ang iglesyang ililigtas ng Panginoong Hesukristo sa araw ng paghukom. Alin? Ang Iglesia ni Cristo lang? Ganun ba? Tapos, tayong lahat mapapahamak? Ganun ba gusto mong sabihin? Lahat tayo mapupunta sa impyerno? Ganun ba? Ganun na nga, kuya. Pastor ka pa naman. Natulingan kang alagad ng Diyos. Pero tandaan mo to. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito sa ibabaw ng bangkay ng mga magulang natin. Ipapanalangin ko sa Ama na sana'y dumating din ang pagkakataon na magkasama-sama tayo ng mga magulang natin sa bayang banal, sa araw ng kaligtasan. Hindi ako titigil na ipaunawa sa inyo ang lahat tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nagigilty ako. Naalala ko ang mga naturuan ko na mali. Gusto ko madala sila sa Iglesia ni Cristo, mga kasama ko at mga naturuan ko. At mapakinggan din nila ang tunay na aral. At magawa din nila ang tunay na paglilingkod sa Diyos. May panahon pa.
maraming ibinibigay ang pagkakataon ng Diyos sa mga gustong magbalik loob sa Kanya. Noong mga nakaraang araw, nakaranas ako ng pagsama at himala ng Diyos sa aking buhay. Nagbukas siya ng pintuan para mas matanaw ko ang nais niya para sa tao. Ipinaunawa niya ang kanyang kalooban para maging lubos ang gagawing paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Hindi pumayag ang Panginoon Diyos na ang nais na sumamba sa Kanya ay manatili sa kamalian at kadiliman. Mga kapatid, nais ko sanang magpaalam sa inyo. Hindi na ako magpapastor. Magpapadoktrina at aanib na po ako sa Iglesia ni Cristo. Natagpuan ko na po ang relihiyon tunay na kay Kristo. Sana gayon din po kayo. Bigyan ninyo ang inyong sarili na magsaliksik sa aral ng Iglesia ni Kristo. Ano nangyayari sa akin? Pumasok sa kukote mo. May sakit ba ang kaluluwa? Sandali lang po! Lumayas kayo dito, hindi namin kayo... Teka, sandali lang po. Magpapaliwan. Unawain niyo muna ako. Unawain niyo po ako. Sandali lang. Tumigil kayo. Sandali lang. Unawain niyo po ako. Sandali lang po. Pagkais ko lang. Sandali lang. Magpapaliwanag. Magpapaliwanag po ako. Tumigil muna kayo. Sandali lang. Wala akong balak na saktan ng kalooban nyo. Nagtatapat ako sa inyo. Ang gusto ko lang naman ay maunawaan nyo kung bakit ako umanib sa Iglesia ni Cristo. Noong nagtuturo ako sa inyo, ang gusto ko lang mailapit kayo sa Diyos. Maligtas kayo balang araw. Yun ang marugdob kong hangarin. Yun pa rin naman ang hangarin ko hanggang ngayon para sa inyo. Kaya nakikiusap ako. Hanapin ninyo ang tunay at tamang pagsamba sa Diyos na nakabatay sa Biblia. Huwag kayong pumayag na mabulit kayo sa impyerno nang inaakala niyong tama ay mali pala. At ligaw ang ginagawa niyong pagsamba sa Diyos. Kaya habang may pagkakataon pa, mga kapatid, bumalikwas kayo. Ama, tatahakin ko po ang landas patungo sa iyo. Salamat po. Maraming salamat po. Ang hiling ko lang po, sana ay maliwanagan din ang mga tao na naaralan ko ng maling aral at labag sa iyong kalooban. Ituro mo rin po sa kanilang kaliwanagan. Gayon din po ang aking mga mahal sa buhay. Kung naging kasangkapan man ako para madala ang marami sa maling paglilingkod, o Amang nasa langit, dagdagan mo pa po ako ng lakas at buhay at ng marami pang pagkakataon na maakay ko po ang maraming magbabalik loob sa iyo, O Diyos, at madala sa iyong banal na iglesia. Congratulations, kapatid na Teo. Isa ka ng ganap na kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Congratulations po! Salamat sa lahat ng biyaya ng Diyos. Ang tagal mo ding naging pastor, no? Oo, more than 10 years din. Kasama na dun yung pag-aaral at iba pang vision.